Oy, magandang umaga, Michael. Magdadalawang linggo ka na ring walang oras. Tapos sa pagpapadede, paano ginagawa mo kasi ang dami nila, di ba? O, ito yung ibang kulay, oh. Tingnan nyo. Grabe to, oh. Babae pa to. Anong kulay kaya to? Gray? No? Nag-gray siya eh. So ito yung mga binili namin ng mga pine trees. Ang mahal ng pine trees, no? Ito, magkano to? 1,000. Ito, 500 each. Para maging sinlaki nung pine tree namin ngayon, na malaking malaki. 5 years ang bibilangin mo. Kaya kakaibang pag-aalaga to. Kaya hindi ko pa tinatanim kasi kailangan ko pa magpagawa ng fence para hindi sila sirain ng mga aso ko. It's a long-term investment. Actually, ito mga puno namin, it's a long-term investment eh. Sabi nga namin mag-asawa, magtanim na tayo ngayon kasi kung hindi tayo magtatanim ngayon, kailan pa yun lalaki, di ba? At kung hindi kami nagtanim 10 years ago, so walang ganito karaming puno sa loob ng supero. Kasi nung kinuha namin to, kapihan, mga matatandang kape, yung iba patay na, then puro talahib. Walang ganito karaming puno dati. Kaya 10 years ago, almost kalbo to, 10 years now, ganito na ang itsura. Kaya kayo, kung meron kayong lupa na gustong taniman, huwag na kayong magdalawang isip. Bumili na agad kayo ng mga pananim at i-proportion nyo ng maganda. Kumbaga, i-position nyo ng maganda para hindi kayo kagaya namin na marami rin kami mali eh. Ang mali namin dati, nagtanim dito sa gabi dito, yung pala dadaanan ng kennel, so natanggal lahat ng mga tanim, gano'n. Pero ano yun, madidiscover nyo yun as you go along. So, katatapos ko lang mag-tire flip, kaya medyo putik-putik, then nakapaawa kanina, yun ang isa sa mga routine ko, yung nagpapaa tuwing umaga or tuwing gusto ko. Ngayon, nakachinelas kasi makipaglaro ako dito sa buang na to, kay Lucy. Okay, laro tayo. So ito si Lucy, buang to sa bola eh. Tingnan natin kung alam pa niya makipaglaro sa akin. Kasi nung last time na ginawa ko to, kinagat niya yung kamay ko eh. So ngayon, titingnan natin kung makipaglaro pa siya. Psst! Kapag nakipaglaro kayo sa kagaya nito na sabik sa bola, kailangan controlled ha. So papakita nyo, shh! Go! Kukunin niya. Get! Shh! Lucy! Tama, tinangay na niya. Di na niya alam gagawin eh. Lucy! Come here! Go! Yan. Very good. Shh! Ay! Shh! Out! Go! Yan. Okay, hanapin mo. Get! Get! Pag nakipaglaro kayo sa ganitong high drive, kailangan siya lang mag-isa. Kasi kung may kasama yan, tawag dito, mag-aaway sila. Diyan ko nakuha yung kagat kay Lucy nun eh. Lucy! Here! Here! Good dog! Get! Go! Lucy! One! Out! Out! Go! Lucy! Out! Go! Yes! Lucy! Out! Yeah. Lucy! Lucy! Ayan. Pag nilalayo niya yung bola, ipapakita mo yung isang bola. Out! Shh! Ay! Shh! Sit! Kailangan mag-calm down siya eh. Stay! Kasi masyado siyang excited. Eh, sit! Pag ano naman tayo, pakabila. Go! Yun na, dun. Di mo nakita?
Search mo. Pasok ka lang. Pasok ka. Takot ka ba dito? Ah, okay. Shh. Stay! At least nakikinig na. Nung last time na nilaro ko, ano eh, uupak eh. Shit. Shh. Shh. Go! Ay, sus! Wala na, pagod na ito. Pagod na. Pagod na. Okay, pagod na to. Shh. Sit. Shh. Get. Go. Out. Shh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ah. Get. Put. Ay, sus! Ayaw mo kunin? Ako pag gusto mo pakunin? Ha? Ako pag gusto mo pakunin? Ha? Yeah. Okay. Tama na. Pagod ka na? Ha? Wala. Shh. Good dog. Actually, ano lang, mga ilang... Nakita niyo, ilang bato lang yata yun. 6. Then, pagod na siya. It's one way of fulfilling your dog, you know. Hindi naman kailangang pag pinagod ba ng todo yan, baka ma-heat stroke yan sa init ng panahon ngayon. Ang kagandahan dito, versus dun sa last na encounter namin, talagang dinadambahan niya ako para makuha yung bola eh. Ngayon, meron na naman siyang control. So, kapag ginawa natin to everyday, hindi naman everyday, kasi hindi ko kayang everyday. At least 2 to 3 times a week, mas magaganda ang behavior ni Lucy. Kasi this one is very high drive at very sensitive sa triggers. Like kapag kasama niya si Six, konting dambahan lang, makipag-away na to. At definitely, hindi siya pwede kasama with the alibis. Kasi ito ay sobrang taas ng energy. At mataas din ang energy ng alibay. Ang problema, pareho sila mataas ang energy pero mas malakas ang alibay compared dito. At yung balat nito ay hindi designed for fight. Tingnan nyo naman, no? Anipis, oh. Manipis lang. Kaya madaling mabutas ang katawan. Para sa kanya, pag hawak ko yung bola, akin to. Hindi kagaya dati na pag hawak ko yung bola, ninangasab niya sa kamay ko, no? So good thing na ginawa ko to ulit kasi dati nagka-trauma ako eh kasi kinagat ako dito eh. Kailan lang yun, 2 weeks ago. Conquer your fear, di ba? Kaya yan. Hawak-hawak ko. Hindi na niya ginangasab yung bola. Okay? Goods. Oh, di ba? Dinidikit na lang niya. Sa mga bago sa Supero, si Lucy ay anak ni Bullet, no? And si Bullet, siya yung namatay kong aso last year dahil sa leptospirosis and blood parasite. At si Lucy ay anak ni Bullet kay Six. Si Six nandun sa cage niya. Hindi ko sinama dito kasi pag intimate moment, nagwa-wild to eh. Kaya itong inuna kong ayusin ng behavior kasi si Six medyo kontrolado, ito talaga nagwa-wild. Lucy! Ngayon, si Lucy ay hinihintay naming mag-hit kasi ibibreed namin siya para ituloy yung legacy ni Bullet sa Supero. Last breeding na niya siguro kasi yung tagal mag-hit eh. Hindi namin, actually silent hitter na nga yata to eh.
Si 6 naman, hindi na pwedeng i-breed kasi nga, siya ay napyometra, so wala na siyang uterus. Ito na lang ang pag-asa namin para ma-preserve yung bloodline ni Bullet. Hindi basta aso ko, nagpe-preserve ako ng bloodline. Ang ginagawa ko dyan, physical structure and yung health niya maganda. Then, ipe-preserve ko yung bloodline, kukuha ko ng bloodline, papaanakin ko yung anak niya hanggang sa ituloy namin yung legacy. Pero kung halimbawa yung aso ay may problema, like may genetic problem like hip dysplasia, knee dysplasia, hindi ko na yung binibreed. Like si Chico at si Super. Oh. Si Super, brinid ko pa. Doon ko nakuha yung lesson na kung bakit hindi ko na kailangang i-breed yung mga may genetics problem dahil talaga maglalabas sila. Ang naging problema ay si Super at Chico ay anak nila si Kobe. So ayoko naman magkaroon ng Kobe the second pa sa Supero. Hindi ko na brinid si Chico at si Super. So waiting kami sa hit nito. And sana makakuha ko ng female para yun ang magtutuloy ng legacy ng dugo ni Bullet. Masarap na kasama ang Rottweiler. Kung talagang meron kayong everyday bonding, magandang companion dog as well as protection dog. Alam mo? Nakatingin lang sa'yo, di ba? Nasa iyo lang yung attention. Shh, Lucy. Inside. Oy, magandang umaga, Michael. Seryoso. Hindi, actually, napansin ko yung buhok mo. Yan ang una ko napansin. Parang ilang linggo ka na bang hindi nagpapagupit? Tagal-tagal na eh. Ilan na? May Matagal na. 10 buwan na. Oo. Yung Kanggay puppies natin, ilang buwan? O ilang linggo? Magdadalawang linggo bukas sir. Magdadalawang linggo na, kaya magdadalawang linggo ka na rin walang oras. Kaya hindi ka nakapagpagupit. Well, ang focus ng usapan natin ngayon ay tungkol sa mga tuta. Mahirap ba magpaanak ng aso? Medyo mahirap sa una, mahirap. Pero pag sanay na, hindi naman na. Kasi natatandaan ko dati, pag nagpapaanak tayo, kailangan pa natin ng 2 tao, di ba? 3 tao para tulungan ka sa pagpapaanak. Pero itong panghuling pagpapaanak natin kay Hiraya, parang ikaw lang lahat, Ako na lang po. Bakit ikaw na lang? Medyo nakuha ko na rin po sir yung diskarte. Nahihirapan lang naman ako sir pag yung pagtali ng puso, lalo pag malikot yung tuta, doon lang ako nahihirapan. Ngayon, hindi ka na nahirapan? Hindi naman ako. Anong diskarte ang ginawa mo? Pinapahiga ko lang, tapos iniipit ko lang mo dyan. Paano mo iniipit? Hindi naman yung parang diada na siya. Parang Kaya pala kaya pala pila yung tuta inipit mo Paano iniipit? Paano mo iniipit? Yung sir, papatiyayang, tapos parang ginaganon siya ng kwan ko para hindi siya nakakabaliktad. Kasi dati nung nagtatali ako, hindi ko siya diadagaran. Baliktad, siging ikot So dinadaganan mong konti? Konti lang. So dinadaganan mo ng konti, binubuhol mo na. Tapos nakita ko yung sa pagpapaanak, meron kayong technique doon sa sinulid, no? Kasi di ba pagkakat ka ng sinulid, di ba? Sinulid, kinat mong ganyan. Tapos ibubuhol mo pa sa, pag nandiyan na yung puso, tapos ibubuhol mo, parang ang hirap, di ba? Kayo nakabuhol na ng konti, di ba? Pag yung sir, pag minsan kasi sir may pagkalabas ng tuta, na lang, putol na yung niya, puso na ganyan na lang yun. Oo. Pwede yung nakabuhol na, tapos isusuot mo na lang yung puso bago higpit. Okay. Pero pag yung may kasama pa yung parang inunan niya nakasama, yung magkukon talaga, ilulusot mo na. Ilulusot mo. So, hindi mo pwedeng putulin. Hindi sir, pag walang tali sir, pag pinutol madugo. So, 2 technique pala. Pag putol na, yung nakabuhol ng gano'n, then isusuot mo lang, Na lang. then ilalak mo ng gano'n, di ba? Ngayon, kapag may inunan, parang kukuha ka ng sinulid, ibubuhol mo gano'n. Tapos, tsaka mo puputulin yung inunan. Kasi kung hindi mo, pag pinutol mo ng unang inunan, madugo. Madugo. Paano mo nasabing madugo? Ibig sabihin, na-experience mo rin na pinutol mo muna. Di ba sir, pag natalian, tas hindi masyadong mahigpit yung tali, pag pinutol mo, madugo. Pero pag mahigpit yung tali niya, hindi. Sa pagpapaanak, ang pinakamahirap, yung pagtatali ng pusod. Pagkatapos nun, anong susunod na mahirap? Pagpapadede sir, sa una, medyo mahirap. Yung pagpapadede, kasi di ba,
yung inahin, hindi mo naman mapapahiga eh. Na, di ba, higa, hindi mo naman mautusan na gano'n yung inahin. Paano ginagawa mo para makahiga siya? Kaya, sir, kwan, papaupuin ko muna siya. Pag upo, yun, hihilain ko yung paa niya sa likod para mahiga. Tapos may sabay tulak. Pahiga. Yun ba kailangan gawin lagi or matututunan na nung nanay na humiga kapag magpapadede? Yung iba, sir, kasi yung ibang inay naman natin, makita lang na basta dala mo yung tuta, nahiga ng kusa, kagaya nila abo. Mm. Nahiga ng kusa sila. Mm. Ito hindi. Pero minsan nakaiga naman naupo na siya, higa diretso. Hindi ko na inihila yung kanya. Sa una lang talaga mahirap. Lalo pag yung ibang mauna talaga, gaya kay Hiraya sir na unang mag-anak niya. Tapos sa pagpapadede, paano ginagawa mo kasi ang dami nila, di ba? Hinati ko, sir, Hinahati. sa dalawang bat. Dalawang batch. Paano mo natatandaan yung nakadede na sa hindi pa nakadede? Bago ko sir balik yung unang batch, linalabas ko muna yung kasi may crate tayong lagayan. Dali dalawa, ilalabas ko muna bago ko ibabalik yung nakadede. Paano mo malalaman na busog ng tuta? Kita naman sir kasi nalaki yung channel eh. Okay. So sa tiyan ka lang nagbabase kung busog na. Yung iba naman sir, natigil na, nabitaw na sa lidi. Tapos merong tuta na kahit busog na ayaw pa rin bumitaw. Meron sir na kwan, kaya kailangan ni bitaw kwan din, alisin. Sa tuta natin ngayon, meron bang pinakamalakas dumede at meron ding medyo mahinang dumede? Sa ngayon sir, yung mga natira dyan, puro malalakas dumidi sir, yung matatakaw sila natin. Siyam, no? Siyam na lang. Apo, siyam. Mga boss, siyam na lang yung tuta namin kasi yung sinasabi kong hindi gumagalaw, di ba? Yung hindi masyadong masigla. Although kahit dumedede siya, wala na na-deads na siya Talagang merong ganun. Hindi lahat ng pinapanganak nabubuhay. Masasabi naming safe kapag nag-edad na yan ng 1.5 months, yan, medyo safe na ang mga tuta. Nung ini-aircraft ba yung mga tuta, naawa ka? No, sir, nakakaawa. Naiyak Iyak talaga yun. Kahit na marami ka na napaanak, naawa ka pa rin? Yun, sir, kawawa pa rin. Pero, Sa Pilipinas, pwede kasi mag-aircraft. Sa ibang bansa, bawal na Pero ako, kinukumpara ko yan sa ating mga lalaki, di ba? Para ka lang tinuli. Ganun ko ini-interpret yan. Kaya pag sinabi naman ng gobyernong bawal, hindi na natin gagawin. Pero kung halimbawa pwede naman, gagawin pa rin natin, di ba? Ganun naman naman tayo mga Pinoy. Yung sa pagpapagaling ng tenga ng mga tuta, paano ang ginagawa mo? kwan lang, sir. Lalagyan lang ng kwan, yung combination lang naman ko yung kwan ko. Hinayaan ko lang, di ko rin tinutuklap kasi baka magkwan. Oo. Lalagyan lang ng combination lang. So, i-describe mo, paano mo ginagamot? Di ba, kinuha mo yung tuta, paano gagawin mo sa proseso ng paggagamot? Yung kwan, sir, yung cotton buds, tapos mag-i-spray ako ng combination yung sa takip. Tapos sa kwan lang doon. Kasi hindi man pwede i-spray sa tainga pasok sa kanila. Bakit hindi pwedeng spray sa tenga? Baka pumasok sa kanila, sa loob. Okay. Pag ilulubog mo yung nasa takip, then Tapos yun, pandambi lang. dadampi mo dun sa sugat. Okay. Kamusta yung mga sugat ng mga tuta ngayon? Yung iba, sir, medyo kwan na. Pagaling na yung iba, nagtuklap na yung iba, hindi pa mayroon bang kwan. Nakakapuyat ba ang pagpapadede ng tuta? Sakto lang din, sir. Nakaka-idlip naman siya kasi nagpapadede ako kada 3 oras. Halimbawa, ngayon, anong cycle mo? Mula alas 7 ng umaga, anong oras ka magpapadede? Ganon. Umaga magpapadede ng gaya mga 8. Tapos sunod naman, 11. Tapos sunod na. Kada 3 oras lang. 11, tapos susunod ay alauna. Opo. Ay, hindi. Alauna, alas 4, tapos alas 7 ng gabi. Tapos alas 10. Parang ganun. Basta Tapos, kada 3 teka, alas 10 na, di ba? Alauna ng madaling araw, gising ka, nagpapadede. Tapos, alas 4 na madaling araw. Pero, paano ka nagigising? Nag-a-alarm ka? Alarm po, nag-alarm. Yung isang batch, ilang oras pinapadede o minuto? Minsan mga 15 minutes, sir. Kasi ngayon medyo lumakas na yung gatas ni Hiraya. Medyo mga 15 minutes siguro. Kasi dati matagal talaga Minsan inaabot ng kalahating oras yung isang batch. Kalahati din sa isa. Para mabusog. Ngayon malakas-lakas na, sir, yung gatas. Ngayon, 15 minutes na Mga lang. 15 minutes siguro. 15 Pag sa minutes, una, sir, yung unang batch, yun medyo madali-dali lang kasi madali pang, yung sumunod, yun medyo tinatagalan, sir, kasi. Kasi medyo said na yung said na. gatas, no? Sino ba nagpapakain? Kay Hiraya, ikaw o sila Princess? Sila Princess po. Oo. Ang alam ko, 1.3 kilos pa rin ang alokasyon Hindi pa dinadagdagan. Dinagdagan nyo na ba alokasyon ni Hiraya? 1.8. So, 1.8 kilos na si Hiraya. Ilang beses kumakain? So, 1.3 kilos sa umaga, then 500 grams sa hapon. Sino nagpapainom ng gamot? Sila rin po. Sila din. So, sa mga gustong makaalam ng proseso or formula kung paano namin pinalakas ang gatas ni Hiraya, comment kayo ng gatas. Yan. Sa comment section para
ma-message namin kayo. Si Hiraya, kamusta siya ngayon? Sa akin po si Raya medyo umuukay na po. Tapos medyo gumaganda-ganda na ulit yung katawan niya. Anong routine naman ang ginagawa mo sa kanya? Ang routine lang ni Raya, tuwing umaga lang, dyan lagay siya sa maliit na kwan para painitan lang. Yun lang. Tapos balik na ulit siya sa kulungan. Tapos bago magpadede, may ginagawa ka bang preparasyon kay Hiraya? Punasan lang po ng kwan, yung maligamgam na tubig yung mga dede niya. Anong mas mahirap? Magpadede sa ina o magpadede gamit yung Royal Canin? Mas madali po yung magpadede sa ina kasi kwan yun eh. Isang larguan lang pag dun sa kwan, isa-isang papadede, matagal sir eh. Ganon? Mas Oo. madali pa lang ang dede sa ina. Sa ina sir kasi Isang halimbawa, salpakan lang, di isang ba? salpakan lang sila eh. Ipag isa-isa, ilang piraso sa sampu eh, tagal. Sa tingin mo, mabubuhay na yung siyam na tuta? Sana po. Sa tingin ko naman, siguro malalakas na eh. Wala naman ang tambay. Nakamulat na ba yung mata? Meron na sir na iba na mulat na yung kabilang mata eh. Mulat na eh. Last na tanong, Michael. Pinanak natin yung mga inahin ni Kuya. At etong inahin natin na si Hiraya. Ano yung karanasan mo doon sa mga inahin ni Kuya? Ikumpara mo yung karanasan mo doon sa karanasan mo kay Hiraya. Kundi dito sir kay Hiraya, medyo nakakuan lang ako kasi kabisado ko na yung pagpanak kasi kabisado ko yung aso eh. Kaya sa mga aso ni Kuya, nahirapan ako kasi lalo doon sa kanggal, mahirap kasi katali, tapos nangangagat po pag mapanagin. Doon naman sa sa pagpapadede, di ba? Anong mas maginhawa dito kay Hiraya or yung sa mga inahin ni Kuya? Mas maginawa ko dito kay Kwan, kay Hiraya. Kasi yung doon kay Kuya, yung sa kanggal, di man nakawagpadede doon. Tas sa alabay naman, mula ding gatas yun. Yung kondisyon ng inahin, sino mas maganda? Sa Kwan siguro, sa yung alabay sa katong ay si kay Hiraya, halos pareho lang makuan lang yung doon sa kanggal. Mas maganda si Hiraya kaysa doon. So, ibig sabihin, kaya naman mas kalmado, parang smooth lang yung pagpapaanak natin ngayon eh. Masasabi mo bang mas smooth? Kasi ang tagal na natin nagpapaanak. Ngayon lang talaga rin ako nakaka-experience na parang smooth. Walang masyadong problema. Walang tawag sa akin na, Sir, mahina yung tuta. Sir, namatay yung ganito. Ngayon, parang simple lang. Anong nangyari? Bakit ganun? Mga sir, dahil din sa nagamot natin sir yung Kwan. Sakit yung, nila? Yung iba, may mga tama eh. Kasi halimbawa, si India nung nanganak, dinextrose pa natin. Si Mayumi nung nanganak, walang gatas, Walang gatas. di ba? Parang kako smooth na smooth yung smooth na smooth lahat ng proseso. Kaya parang kalmado lang, no? Kahit na tumutulong ka pa nga sa pagpapakain eh. So parang hindi tayo stress no ngayon. Parang yung mga tuta, parang kalmado lang talaga. Good thing naman kaya nagpapasalamat din ako doon. Dito na si Michael. Michael, oh, tignan niyo na may mga kanggal, oh. Tsaka alabay kanggal. Ang lalaki na. Para ng mga baboy, ah. Sige, mamaya kayo. So, pakita natin itong mga tuta. Kailan, alcohol. Nakakalakad na, no? Close up natin, Bon. Natalo na sila. Patalo na to. Ah, So, ay, ingat pala to, no? Ayan, lumalabas na, oh. Oh, tingnan nyo. Maglalabas muna akong isa. Kel, sarap mo muna. So, ito yon. Oh, tingnan nyo. May langib-langib na yung, yung tenga, no? So, makikita nyo ngayon yung tenga. Naglalangib na, di ba? Ganyan naman pagsugat, naglalangib. Pero ito, sabi mo kanina, hindi mo tinutuklap, di ba? Parang sugat din, di ba? Hindi kailangan tuklapin. Kusa naman yung malalaglag, di ba? At ito meron na ay, dyan, sir, na may kwan, natuklap na. meron na natuklap. Ito, lalaki to. Ang ganda, oh. Lapit mo, Bon, para makita nila yung, tsura. Oh, ang ganda ng tsura, oh. Bulldozer kaya to? Ang tingin mo? Yung isa dyan. Yung ganda. Kumpara kay bulldozer. Oh, malaki ang ulo nito mga to, no? Dami dito sir, malalaki ulo, hindi kagaya ng kila bulldozer na iba. Hindi lahat. Oo. So, tingnan nga natin iba. Ano yung sinasabi mo? Meron ka na yatang paborito eh. Okay. Ah. Gege.
Yan. Isang paborito mo. Ayan, lilikot na, oh. Paano mo 'to kinukuha? Lilikot na. Pag kwan sir, tulog pa naman sila eh. Nadaan ko lang. Oh, eh, oy, malilikot na. Kel, kailangan mo na ibaba yung incubator. Saan dito? Yung sinabi yung malaki. Laki. Pakita mo na lang yung ibang kulay. Asan yung ibang kulay? Yan, yung ibang kulay. Yan, kunin mo. Ayun, sara natin. At nabubulabog, baka malaglag eh. Ito, oh. Ito yung ibang kulay, oh. Tingnan nyo. Grabe to, oh. Babae pa to. Oh. Anong kulay kaya to? Gray? No? Nagi-gray siya eh. Tapos babae siya. Laki din ulo na eh. Malaki rin ang ulo, no? Oh, gwapo. Mukhang may iwan ka. Pag ikay malaking bulas, may iwan ka. Oh, putik. Ano ka pa, ha? Huh? Hindi natin na-discuss paano mo pinapapupo. Pinapapupo mo pa ba to? Hindi na. Hindi dilaan ni Hiraya yan sir habang nadidi. Ayun, so hindi kagaya nung dati na ina-agitate natin, no? So ang ginagawa mo, binibigay mo lang, then dinidilaan ni Raya. Minsan sir, pag habang nadidi sila, dinidilaan na ni Hiraya. Okay. So meron tayong footage yun, di ba? Okay. Kung minsan kasi, kailangan mo pang i-agitate to, may bulak ka para magpupo or umihi. Pero ngayon, ang kaibahan, si Hiraya, siya mismo ang dumidila sa genitals para makapupo at makaihi. Kaya magaling na inahin talaga. Okay. So, lagay natin. Medyo kalmado na eh. Asan dyan yung sinasabi mo? Ito ba? Gwapo. Putik, ganda nito. Putik. Asan? Ito? Ito. Kunin mo. Laki. Putik. Ito, bulldozer talaga to. Tsura nito. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki, oh. Tingnan nyo to, oh. Sus, Ginoo. Tingnan mo naman itsura niyan. Oh. Ganda, oh. Black na black ba? Hindi. May white sa dibdib. Nakapikit pa naman, Kel. Mayroon na dyan sir yung kanina. Yung nakuha mo ba yung ball? Yung dun sa labas. Ngayon, tingnan mo. Oh. Ganda, oh. Tsaka mga mga active sila, no? Tumatahol, malikot, no? Iba yung nila, ibang aura. Ayun, nalaglag. Ibang aura, biglang may nalaglag, no? Yo. Oy, malalaglag. Oy. Okay. So, ayos. Masisigla. Very good, very good. Fist bump. Laki sahod din to. Akala nyo, ganyan lang yan. Pero, tayo na, laki sahod yan. Actually, ang message lang ng vlog na to ngayon ay ginawa naming pagpapalaki sa tuta ni Hiraya ngayon. Ano yan eh? Accumulation yan ng different experiences namin sa pag-aalaga ng tuta at ng inahen. At masasabi ko nga itong anak ni Hiraya or itong pagbubuntis ni Hiraya, ito yung parang crown jewel ng kennel keeping and dog keeping kasi from the moment na nagbuntis si Hiraya, ginamot na namin siya sa blood parasite. And then bago siya manganak ay pina-blood test muna namin para makita namin kung ano ang magiging outcome ng panganganak niya. True enough, kapag naihanda mo ng maganda yung nanay, yung mga susunod na mga experiences ay madali na lang, gaya ng pagpapaanak. Although matagal siya ng anak, pero safe siya. And then yung mga tuta, healthy. Meron lang 2 namatay, na yun naman talagang expected ko na. Kasi yung una ay sobrang liit. Etong pangalawa ay nagpapakita ng pananamlay. Pag ganyan, wala namang solusyon yan. Kahit isugod mo sa vet yan, hindi na pwede i-dextrose yan eh. So, talagang hanggang dun lang yung 2 na yon.
So out of 11, 9 ang nabuhay. At nakita nyo naman na etong 9 na to ay masisigla. Then yung buong process ng whelping, ng pag-aalaga sa kanila, up to this week na 2 weeks old na sila, sobrang smooth. Wala akong masyadong naging problema. Hindi kagaya before na matamlay yung inahin. Yung dati is yung mga tuta, nagfi-fade lahat hanggang sa mamatay lahat. So, I think malaking factor yung ginawa naming paghahanda at yung samahan ng mga dog keepers ko ngayon. Mas transparent sila, mas ginagawa nila mga trabaho nila, at mas naalagaan talaga yung mga aso. Ang foundation ng magandang aso ay hindi nagsisimula sa pag 1-year-old siya or 3 months old siya, hindi. Ang foundation ng maayos na aso ay nagsisimula sa nanay at tatay. Okay? Kung paano mo inalagaan yung nanay at tatay, in this case sila Kandula at si Hiraya, paano sila na-prepare sa breeding, at hanggang sa mag-take, hanggang sa nagbubuntis yung inahin, ano yung mga food na pinapakain mo sa kanya, ano yung mga medications ano yung mga supplements na tinitake niya para mas lumakas siya, hanggang sa mapanganak ang tuta, hanggang sa pag-aalaga ng tuta, hanggang sa paano mo i-fulfill yung tuta pag lumaki na. Ganon ang stage ng pag-aalaga ng aso. Kaya naman, ang Supero dogs, mga boss, ang mga puppies namin, ang mga aso namin, tender love and care yan. Kaya, ang huli kong message dyan, yung mga aso namin na yan, yung mga puppies na yan, karamihan dyan ay for sale. Sana, huwag nyo namang baratin. Yun lang, maraming salamat.